God is good. All the time. Amen. Thank you, Lord. Thank you for the worship, Lord. Thank you for the worship team. Thank you, Lord Jesus, sa araw ng linggo na magkakasama kami ngayon na papapurihan at sambahin ka, Lord. Maraming maraming salamat dahil nandito kami ng buo, ligtas at kumpleto. Amen? Amen. So, manalangin muna tayo, Lord. Maraming maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Maraming salamat, Lord Jesus, dahil ito ang panibagong araw. Napapapurihan ka namin, nasasambahin ka namin. Kahit araw-araw naman namin itong ginagawa, Lord, maraming maraming salamat dahil makakatanggap kami ng salita galing sa iyo, Lord, salita na maipapamahagi namin sa aming mga kapatid, sa aming pamilya, sa aming mga espesyal na tao sa buhay namin, Lord. Maraming salamat, Lord Jesus. Sa araw na ito, Lord Jesus, matututunan namin kung ano ang tunay, Lord Jesus. Tunay at buhay na pagmamahal galing sa iyo, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa pagpupuri at kagalakan sa buhay namin. Patuloy naming itinataas sa iyo, Lord Jesus, ang lahat sa buhay namin at iniaalay namin ang aming buhay sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord. Tinataas ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ayan, let's be real. Atake. Okay, let's be real, di ba? Minsan, simulan ko siya sa medyo monologue. No? Let's be real. Minsan, okay tayo sa labas, pero sa loob, may mga pinagdadaanan tayo. And, merong mga na-hurt, merong galit, may mga tanong, pero hindi natin alam paano ilabas, no? Tinatago lang natin, na-offend din tayo, nakakatawa. Diba, napupunta tayo sa sitwasyon na na-offend tayo, nasasaktan tayo, or maybe may prayer tayo na hanggang ngayon, hindi pa nasasagot. Lord, ano ba to? Lord, patawad po. No, diba? Parang, nandito kung honest tayo, mas nagiging galit na rin siya. No, yung kung the more honest tayo sa feelings natin, minsan nagiging galit na rin siya. No, even kay Lord nagagalit tayo. Lord, ang tagal-tagal, ilang months ko na siyang pinagpipray. Pero bakit wala pa rin akong naririnig galing sa iyo? 'Di ba? So dito, ito yung truth. Hindi tayo iniiwasan ni God. Hindi ka iniiwasan ni God sa pain mo. Gusto kanyang i-heal, hindi kanya i-judge. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, no, let go of bitterness, rage, and anger, and choose forgiveness. So today, we're choosing something different. Balik mo sa title. We're choosing something different, hindi pain, kundi healing, hindi anger, kundi worship. So, ang ating title para sa linggong ito ay From Wounds to Worship. Amen! From Wounds to Worship, Conquering Pain and Anger. Okay? So, ang ating key verse dito, na ibinigay ng Panginoon sa akin, ayun, kakasabi ko lang kanina, pero basahin natin siya ng kompleto. Get rid of all bitterness, rage, and anger. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ, God forgave you. No? Parang, ang dali niyang basahin, pero ang hirap-hirap niyang gawin. Get rid of all the bitterness, hindi naman ganun kadali eh. Especially kapag mapagtanim po tayo ng galit. Parang, kapag iisipin natin, parang si Lord mapagpatawad, sino pa ba tayo para hindi magpatawad? Baliktarin natin siya. Kung si Lord mapagpatawad, si Erica din. Hindi na siya, kung si Lord mapagpatawad, siya lang. Hindi ganon. Gawin natin, kung si Lord mapagpatawad, ako rin. Mapagpatawad. Amen? So dito, no, unahin natin dito sa wounds to worship. Ano ba yung pain and anger? Next. Ano ba yung understanding the pain and anger? Alam natin na yung pain is real. Diba? Anger is real. Hindi kasalanan makaramdam ng pain. Hindi kasalanan makaramdam ng galit sa tao. Pero, ang pinaka nagmamatter dito is kung paano natin i-handle yon. Amen? Na parang pain comes from rejection, betrayal, loss, and unmet expectations. Bakit ba tayo nasasaktan? Kasi nagsiset tayo ng expectation eh. Kapag, halimbawa ako, if I met someone, pag nakita ko siya, napaka-professional niya, galing siya sa maayos na family, tapos pag may ginawa siyang nasaktan ako,
Parang, bakit ako nasaktan? Siguro kasi nag-impose ako ng expectation niya, hindi niya gagawin yon. Kaya ako nasasaktan. No? And how do we define anger? Anger, ito na yung response natin sa pain. Bakit tayo nagagalit? Kasi first and foremost, nasaktan tayo. No, hindi siya nagro-root agad na galit ka. Laging may dahilan, ba't ka galit? Ba't ka galit? Di ba? Ba't ka galit? Napipikon ka, ba't ka napikon? Nasaktan ka, may na-hurt sa ego mo. Di ba? Muntikan ko na namang sabihin, class. Class, listen. Diba? So, dito, pain and anger are not sins in themselves. Di ba? They are natural responses to hurt, injustice, or disappointment. Lahat ng yon, nanggagaling yon sa disappointment, unmet expectation. Pero, again, hindi siya kasalanan. But when left unchecked, pag hindi natin na-check yung puso natin, yung isip natin, they can quietly control our decision. No, kapag hindi natin na-check yung heart natin, hindi natin na-check yung emotions natin, 'di ba? Pag hindi natin siya na-check, hindi natin alam, minamanipulate na tayo ng anger natin. 'Di ba? So they can quietly take control of our decision and nagte-take control niya na yung relationships. Ayoko dyan, napaka-ano niyan eh. Siya ba naman yung friend ko na yan, 'di ba? Ganito. Joke, for fun. Akala nila nakakatawa lang. Pero at the end of the day, meron na parang kirot. Na without us knowing, dahil yung kirot na yun, hindi natin na-face, hindi natin siya naharap, at hindi natin siya in-acknowledge, you are slowly ignoring this person. Lumalayo ka na pala. Nagdi-distance ka na pala. And even our identity. Dati meron ako, i-share ko sa inyo. Dati ganito yung mindset ko. I think, nasi-share ko siya palagi eh. Yung emotions ko, lagi ko siyang nasi-share pala kapag ako yung nag-share dito. Yung, always see the good in people. Diba? Yun yung alam natin sa world. Always see the good in people. Kahit gano'n siya kasama, kahit gano'n siya kabuti, always see the good in people. Naririnig natin yun, diba? Tagline na yun. Pero ako dati, hindi. Kristiyano na ako nito, Kristiyano na ako nito, pero ayoko kasing nadi-disappoint eh. Kaya lagi kong sinasabi, ito yung sinasabi ko rin to sa mga friends ko, wag na ganun. Always see the bad in people. Ganun ko siya di ba? Parang, always see the bad in people. Bakit always see the bad in people? Para kapag may gawin siyang masama, di ka na madi-disappoint. And bakit ganun yung mindset ko before? Kasi ayoko masaktan. No? Inuunahan ko si Lord. No? Na parang, hindi pala ganun. Hindi pala ganun. Kasi when you always see the bad in people, nasaan yung peace sa puso mo kung masyado kang negative sa puso mo? Kaya, binaliktad ko na siya, sabi ko, hindi na ganon. Kasi, ano bang nangyayari kapag may pain? No? Yung pain often hides behind anger. Anger can be signal. Wait lang, wag ka mauna. Okay, balik ka pa. Anger can be signal that something inside needs healing. Okay? And suppressing our anger can make it grow. Exploding it can wound others. So kapag hinahide natin palagi yung pain natin, pag nag-explode, especially sa mga sa mga hindi marunong mag-express ng feelings, no? Masyado sa kanila eh. And kapag hindi masyadong marunong mag-express ng feelings, punta na lang tayo kay Lord. Sa Kanya na lang natin i-express. Kaysa sarilihinin natin. Kasi bakit? Delikado kasi yung pain and anger pag mag-explode. Kaya nga sabi ko dito, unhealed pain becomes uncontrolled anger. Litin ko, unhealed pain becomes uncontrolled anger. Anger, no? Kasi for example, someone hurt you. Kapag may nag-hurt sa'yo or na-offend ka lang and you stay silent, hindi mo siya kinonfront, it builds sa heart mo. Hindi mo siya nasabi, hindi mo siya nalabas. And kapag nasa'yo na yun, palagi mo siyang matatandaan kapag may situations na mangyari. Or example, nakapagpaalala sa'yo, may napanood ka lang scenario, naaalala mo palagi yon. And kapag nag-explode ka, relationship maapektuhan and everything will follow. Kaya nga 'di ba, next. Kaya ito palaging pinapaalala sa atin ni Kristo, next.
No, palagi niyang pinapaalala sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 26. No, in your anger, do not sin. So, every time kapag galit ka, kapag nasa heightened emotions ka parang nandun ka nagde-decide, ayoko na sa'yo, friendship over kita. Tapos kapag kalmado ka na, bakit ko ginawa yun? Diba? Doon kasi, nandun yung heightened emotion. And in your anger, God is always in control. Kapag nandun ka, let it flow na lang. Ilabas mo na lang. No? Kasi ano ba yung danger in uncontrolled anger? Next. When anger stays too long in our hearts, it becomes bitterness. Diba? Pag nabibitter tayo, nasaan na yung goodness ni Lord? Nasaan na yung wisdom? Nasaan na yung thank you Lord for the knowledge? Thank you Lord for the wisdom? Yung anger sa puso natin nagiging bitterness. Share ko lang muna. Last week, nung nasa taas kami, diba nasa taas tayo? Okay. So, yung sinabi ni Lord sa akin, yung message mo next week is making godly decisions. Ayun kasi parang ang topic namin sa taas. Sige nga, ano yung Bible verse? Ano yung scripture natin last week? Di na masagot. Na-hurt ako. Okay, so ang aming scripture, Jeremiah. Wala? Meron akong dito. Okay, Jeremiah chapter 29 verse 11. Okay? So parang sabi ko kay Lord, sabi ni Lord sa akin, okay, yung i-share mo for next Sunday is making godly decisions. Pero kasi plans ni Lord sa atin. Pero parang sa daming nangyayari, sa government, sa mundo, sa lahat ng paligid, parang iba yung sinasabi ng Holy Spirit ko na i-share ngayong Sunday. Na huwag tayong magpaka-apekto sa mundo. No? Instead, lift everything to God. No, amen? So, instead na maging bitter tayo, di ba, parang, pray in tongues tayo kapag may nakikita tayong negative sa news. Hindi yung, di ba to, i-share ko, nakakainis talaga ito. Itong, di ba, ayoko ng dugtungan. Di ba, napakawalang, gutom lang siya. Di ba, yung mga ganong mga bagay, no, na instead na bitterness, i-let go natin si Lord. Thank you, Lord Jesus. Ikaw ang bahala sa bansa namin, sa ekonomiya namin, sa presyo ng bilihin ng gasolina, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kasi when too much anger stays long in our heart, it also damages relationships. Di ba kapag nasa politics? Unfriend ko to kasi napaka-supportive ni Kemeru. Di ba? Parang destroy siya ng relationship without us thinking bigger picture. Na let's share God, na mas uunahin natin si Kristo at kapag kilala na nila si Kristo, alam na nila, hindi naman ganun kadali, Ate Erica, hindi naman ganun kadali. But then, alalahanin natin, God also taught us to be patient. Diba? Love is patient. Nasa 1 Corinthians, diba? Love is patient. He also taught us to be patient. And when anger stays too long in our heart, it also cloud judgment. Kapag may galit ka, hinanakit ka, ganito, uy, kumusta ka na dun? Hiyaan mo siya. Diba? Judgment. Like, simpleng gano'n na event lang sa buhay natin. Simpleng linya lang without us knowing na yun yung small steps na nagsisimula sa puso natin. Bitterness. Sunod ng bitterness, nadadamage na relationship. Kapag nadadamage na yung relationship, judger ka na. Diba? And kapag totally na naka-cloud niya yung judgment, nasi-steal niya yung peace sa puso natin, nakaharden na yung hearts natin. At anong sunod nun pag naharden na yung hearts natin? Nagkakaroon na ng wall sa buhay natin. Doon na papasok si trust issue, di na natin siya maibibigay at hindi yun yung gusto ni Lord sa atin. Na masyado tayong sarado, di ba? It can harden our hearts against people. And ito yung worst, against God. Kasi may galit na Di ba? So dito, unprocessed pain doesn't disappear. Kaya we always have to face pain. Kasi kay pain, sino ba tong pain na to? Diba? Ako pala si Kai, sino ka? Kilalanin mo si pain. Diba? And
kung hindi natin siya nakilala, it transforms into resentment, pride. Ba't ka hindi nagsusorry? Ma-pride kasi yan eh. Saan ang gagaling yung pride? Sa galit. Saan galing yung galit? Sa? Ay, hindi pa rin kilala. Nakipagkilala na nga tayo. Sa pain. Okay? Resentment, pride, and worst comes to worst, revenge. At hindi yun yung gusto ni Lord. Di ba nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ng bato. Ay, tinapay pala. Tinapay. Okay? So, even Jesus, di ba? Even Jesus understand pain. Even Jesus felt both pain and anger. Di ba? He experienced pain. Rejections, betrayal, suffering, di ba? And he even expressed righteous anger. Nagalit, righteous. Bakit righteous anger? Kasi nandun yung temple cleansing, di ba? So, nag-sin ba si Lord? He never sinned even if He experienced pain and anger. This reminds us that you are not alone because God understands how we feel. Amen? So, how do we conquer pain? Diba? As Christians, diba? How do we conquer pain? Una, pray before reacting. Nakakalimutan nga kasi. Hindi naman kasi ganun kadali. Invite God into emotion before it becomes a reaction. Hindi kasi ganun kadali. Nagre-react kasi agad eh. Alam nyo saan magsisimula yan? Kapag sisimulan nyo yung simpleng small steps sa life nyo. Hanggang, without you knowing, part na siya ng lifestyle mo. Diba? Na halimbawa, Lord, nakaka-disappoint. Diba? Habang may awareness ka, kausapin mo si Lord. Hanggang sa pumunta ka dun sa emotions na hindi ka na aware, si Lord na yung una mo natatawag. Kapag nandun ka sa feelings mo na aware ka, tawagin mo na si Lord. Hanggang sa masanay ka ng masanay. Kailan ba yung emotions na aware ka? Kapag masaya ka. Diba? Kapag masaya ka, sobrang saya, glory to me. No. Thank you, Lord, kasi no with honors ako. Diba? Thank you, Lord, dahil makakatanggap ako ng medal. Nakatanggap na ako ng medal. Diba? Yung mga aware tayo na emotions. Thank you, Lord, for the promotion, salary increase. Thank you, Lord, for the extra profit. Diba? Thank you, Lord, for Dean's Lister. Thank you, Lord, wala akong stress. Diba? Sa grades ko, yung mga aware tayo na emotions, sanayin natin na si Lord yung una nating tawagin. Kasi kapag nasana yung puso at isipan natin, si Lord na yun yung una nating matatawag kapag galit tayo, pag disappointed tayo. So, invite God into emotion before it becomes a reaction. Alam nyo ba, sabi ko, Lord, gusto kong mag-share ng word mo nang hindi nag-overtime. Kasi sabi sa akin sa Children's Church, Ate Erica, ikaw po yung pinakamatagal nag-share. Natatagalan mo na po si Peace. So, pangalawa, pause before speaking. O, diba? Ito yung mga dapat pinaka-number 1 na Kristiyano ka, hindi na to kailangan ituro sa'yo. Diba? Kasi pause before speaking, isipin mo muna, words spoken in anger leave scars. Kapag ako, number 1 guilty ako na ito, kaya lagi kong iniisip, diba? Ito dati kong iniisip to nung hindi pa ako malalim kay Lord. Hindi ko naaalala ang Holy Spirit. Kapag galit ako, si ate ang naaalala ko. Si ate, mukha niya yung naaalala ko. Kasi masakit ako magsalita pag galit eh. So, namumukhaan ko si ate, no. Pero above all, maybe it's the Holy Spirit. No, na ginagamit niya yung image ni ate for me not to be impulsive in saying these words. Kasi masakit talaga ako masalitaan. At the end of the day, no, ba't ko nasabi yun? Ako lang din, sorry friend, diba? Sorry lang din ako, nasaan pa? Diba? So, pause before speaking, and words spoken in anger leaves scars. Pag galit ka, kapag nagde-decide ka ng galit ka, pagsisisihan mo siya ng ilang buwan. Hindi lang buwan, worst comes to worst, baka habang buhay mong sinaktan yung taong yun. And pangatlo, how to conquer pain and anger, seek healing, not revenge. Hindi ganun ulit kadali. Revenge may feel sweet, but it never heals. What differ us from the other people around the world? We have Jesus.
We have Jesus. Yun yung pinakalamang tayo sa kanila. Ang sarap kasi gumanti eh. Sinaktan mo ko, di ba? Dapat ganito rin gagawin ko sa'yo, nanggigigil ako sa'yo. Di ba? Pero, hindi ganun. Kaya minsan, kapag nakikita nyo ba, kapag hindi lang sa TV kahit friends, kahit saan, kapag sobrang galit, umiiyak. Di ba? Nakakaiyak pag sobrang galit, nanginginig ka, tapos iiyak ka na lang eh. Kasi, bakit mo siya nafe-feel? Kasi pinapakalma ka ni Lord. Instead, gumawa ka ng rash actions, pinapakalma niya to acknowledge the pain na galit ka. Amen? So dito, sinasabi niya dito, revenge may feel sweet, but it never heals. Pang-apat, find safe people. Diba? No man is an island. Diba? No man is an island. So, hindi mo kaya mag-isa. Hindi mo kaya mag-isa. Kung mag-isa ka, kaya ko. Hindi mo kaya. Merong Holy Spirit. Hindi mo lang ina-acknowledge. Kaya ko nga, hindi mo alam, meron pa rin si Kristo, hindi ka iniiwan. Tingin mo mag-isa ka, feeling mo kinakaya mo, hindi. Si Lord yon. Ganon ka ka-spoiled kasi hindi mo ina-acknowledge si Lord, pero patuloy kanyang pinoprotektahan. Amen? Find safe people. Share your struggles with mature friends or mentors. And this is what I what I always share to people. Children's church, to my friends, no. Always find safe people. Kung hindi sa akin, find safe and right people. Diba? Right people. Alam naman natin kung sino yung tamang tao eh. Diba? Alam naman natin na kung siya yung sasabihan ko, alam kong papagalitan ako neto. Pero bakit ako papagalitan neto? Kasi alam niya kung anong mas nakabubuti sa akin. Ba't siya nagagalit sa naging desisyon ko? Kasi mahal ako ng taong to, kaya siya nagagalit. Kapag, okay lang yan, friend. Ganun talaga. No, pag medyo kabahan tayo nito kasi tinotolerate nila yung decisions natin. 'Di ba? Usually, yung mga nagagalit, yung mga pinapagalitan tayo, mahal nila tayo, kaya nila tayo ginaganon. Yan, nung nag-last day ako sa students ko, everyday kasi, sabi nila, everyday si Binibining kay galit. Tuwing umaga, galit. After namin mag-pray ng Word of God, may gospel kami everyday. After ng gospel, galit. Good morning class, sit down. Ganon ako kasi meron na namang feedback. Everyday galit, homeroom galit. Pag AP yan, AP after recess, ako na naman teacher, galit na naman siya sa homeroom niya. Ang mga teachers, ito lang, medyo share ko lang, no? Bilang teacher, grabe yung lambing namin sa ibang section. Malambing kami. Grabe yung patience namin. Pero pag homeroom namin, times 10 yung strictness namin. Bakit? Kasi all the more, sila yung kasama mo eh. Sila yung dapat mamahalin mo eh. E paano kapag sobrang problematic nila? No, they are not problematic. They needed more of your love. No, na the right people, ba't ko sila pinapagalitan? Naalala ko, nung nag-last day ako, sabi ko sa kanila, sorry for those everyday nagging. Diba, nag-sorry ako sa kanila. Second time nilang narinig na mag-sorry ako sa kanila ever. Pero yung sorry na, I'm still their teacher na, sorry, but I did that because I love you. Diba? Na I only did that because I wanted what's best for them. So parang when we find right people, yung people na alam nating hindi tayo ilalayo kay Lord. Diba? And panglima, how to conquer pain and anger, release daily. Daily talaga siya. Before we sleep, Lord, napupwisit ako sa Kanya kanina talaga, Lord. Yung katabi ko sa jeep, hindi inabot yung bayad ko. Diba? Nakakainis talaga yung konduktor ng bus, hindi ako sinuklian, nahihiya kasi ako magsalita. Alam mo yung mga simpleng matters na we share it to God. Meron akong nirepost sa TikTok na nahihiya akong mag-pray kasi pag ako nagpipray, kinakausap ko si Lord. Hindi yung traditional, Lord, thank you Lord talaga kasi nandito ako. Thank you Lord and sorry Lord. Alam mo ba Lord? Ganun mag-pray, diba? Parang, treat Lord as someone na comfortable. You can talk, walang format sa prayer. Walang format sa prayer, walang listahan sa prayer. O kung gusto mo, baka may maglista ka, pero walang requirement si Lord. Ang gusto ni Lord, conversational and intimate tayo sa Kanya. Amen? So dito, release daily. Healing is a process and not a one-time event. Kasi pag sinisimulan natin siya sa small steps ng buhay natin, nagiging part siya ng buhay natin. At nagiging lifestyle siya.
Yang limang yan, yang limang yan yung, that's how we usually do as a Christians. But today, itong word natin today, He is reminding us how to deal it in God's way. Itong mga how to conquer pain and anger, bilang Kristiyano, ganyan talaga natin siya hinahandle. Pero, yung word today will remind us na iba pa rin yung God's way to handle these emotions. Okay? Paano yung God's way? Number 1, acknowledge your pain. Diba? Huwag natin i-suppress. Kasi according to Psalms chapter 34, verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. Paano pag hindi ako brokenhearted, hindi ba ako close? So dapat ba may pain? Hindi naman ganon. Mas masaya yung buhay na walang pain, walang anger, kasi yun naman yung endgame natin, di ba? Wala nang sin sa langit, di ba? Wala nang other negative energies and emotions, no? Again, from Psalms chapter 34, verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. Kasi we have to acknowledge our pain eh. Iangat natin siya kay Lord. Do not pretend you're okay when you're not. Ulitin po, do not pretend you're okay when you're not. God can only heal what you admit is broken. Alam naman na ni Lord yun eh. Alam na ni Lord yun. Yes, alam ni Lord, pero ikaw alam mo ba? Baka hindi mo lang ina-acknowledge. Di ba all-knowing na si Lord, omniscient na si Lord, itaas mo pa rin kay Lord. Kailangan ilabas mo pa rin sa'yo yung nafe-feel mo. I-introvert ako lang naman mag-isa, ayokong mag-share. Di kay Lord mo i-share. Basta speak your mind. No? Ilabas natin kay Lord kasi healing starts with honesty. Healing starts with honesty. And pangalawa, surrender your anger to God. Ano ba sinasabi ni Lord dito when surrendering our anger to God? From Romans chapter 12 verse 19. Do not take revenge. Ayun, do not take revenge. No? So, let go of the need to get even. Let go na natin yung desire natin na gumante. 'Di ba? Although, syempre, walang perpekto, 'di ba? Si Lord ang pinaka-perpekto sa mundong ito. Kahit alam natin na hindi tayo perpekto, we can try. Diba? Wala namang perfecto, gaganti pa rin ako. Nasaan na yung God's way doon? Diba? Acknowledging that God is perfect is not a ticket for us to do negative things. It's not a ticket for us to sin. Diba? Even if we are saved, even if we have been saved, hindi pa rin to, okay, pupunta naman ako langit. Alam ko, God is good all the time. Alam ko naman na God saved me. Diba? Alam ko naman na Jesus is everything in my life and I have faith naman. So, okay lang, di ko ibabalik kay ate yung sukle. Diba? Okay lang kasi I have been saved. Diba? Okay? O, diba? May natamaan dyan. Okay, thank you lang kasi pupunta pa rin naman ako langit kahit ginawa ko to. Pero hindi siya ganun eh. Palagi siyang nagsisimula na for us to let go of these emotions, negativity, pain, anger, to get even, no? Trust God for the justice. Diba? Meron yun, naalala ko, months ago nung nag-share ako dito, yung mga victims ng mga injustices sa government. Tapos, ayun, yung sa MMK, diba, na sobrang injustice yung naipapakita sa kanila ng gobyerno, ang daming mga favors ng gobyerno, pero they chose to trust God and they chose still to have an orphanage, 'di ba? Nag-ano pa rin sila, nag-donate pa rin sila, na parang nakaka-amaze kasi kapag si Lord na yung nangunguna sa puso mo, ang sakit-sakit makaramdam, pero pag nakikita ka ng ibang tao, nagiging blessing ka eh. 'Di ba na nagagawa nila 'yun? Tao lang din sila, bakit hindi ko kayang gawin? 'Di ba? So, dito, you release anger when you release control. Let go. When we start to learn how to release control, nilelet go na rin natin yung anger. Kasi God is in control eh. Nasa Kanya na lahat. Let's just trust God for the justice. Nakikita natin sa mundo, napaka-injustice ng government. Si teacher, favorite to, napaka-unfair. Diba?
si Lord na bahala sa kanila. Palaging si Lord na bahala sa kanila. Amen? Amen. Pag nakakita ka ng taong may favorite, okay lang kahit di ako favorite. Favorite ako ni Lord. Diba? Okay lang. Favorite ako ni Lord. Spoiled ako ni Lord. No? Hindi natin nalalaman, spoiled ako kay Lord kasi wala akong sakit. Diba? Wala akong nakakahawang sakit. Diba? Yung mga simpleng ganong bagay, spoiled na tayo kay Lord. Amen? And pangatlo, choose forgiveness. Even when it's hard. Dagdagan natin, no? Even when it's hard. Yan kasi yung God's way of dealing pain eh. Even when it's hard. Sabi ko kanina sa introduction ko, kung si Lord mapagpatawad, si Erica din. Kung si Lord mapagpatawad, si Erica din. Hindi yung kung si Lord mapagpatawad, siya lang. Ako ba si Lord? Ayan yung nababasa na, ako ba si Lord? Di ba hindi? Di ba hindi ganon? We let go, no? We refuse the mindset that wants to get even, and let's choose forgiveness. Because sabi sa Colossians chapter 3 verse 13, forgive as the Lord forgave you. Forgive as the Lord forgave you. But, ito yung clarity natin. When we forgive, hindi natin siya ibig sabihin kinakalimutan. Well, hindi naman yung kinakalimutan magtanim ng galit. No. That's always a testimony for us. Not forgetting is a testimony for us that we are able to forgive. And when we forgive, hindi ibig sabihin na okay lang yon. Diba? Bakit tayo nagfo-forgive? Forgiveness is not approving of what happened. Ito yung clarification. Hindi natin ina-approve na nangyari yun, inallow. No. When we forgive, it is freeing ourselves. Nagfo-forgive tayo kasi pinapalaya natin yung sarili natin. Pinapalaya. Di ba? Okay, so, natawa sa sariling joke, self-support. Okay, so, forgiveness is not approving of what happened. Di ba? Parang, lagi kasi siyang negative connotation na we forgive but we don't forget. No, we forgive, we don't forget because that's our testimony. We don't forget kasi hindi natin i-allow na gawin nila sa atin yon. Hindi natin at hindi pa rin namin nakakalimutan na masakit yung ginawa mo sa akin, pero napatawad na kita. There's a difference sa tono eh. Di, pinatawad ko na yun, pero bahala ka dyan. Di ko talaga Diba? There's a difference between the worldly wisdom and the godly way of seeing forgiveness and not forgetting. Forgive and not forget, nagtanim siya ng galit. Forgive and not forget, pero may Kristo ka, hindi mo forget kasi hindi mo inaalaw mangyari ulit yun sa'yo. Amen? Diba? So dito, forgiveness. Bakit tayo nagfo-forgive? Hindi dahil sa ginawa niyang kasalanan, okay lang yon. Nagfo-forgive tayo dahil pinapalaya natin yung sarili natin sa pain, sa anger. Pinapalaya natin. Kasi kapag hindi natin kayang magpatawad, ang sikip sa puso eh. Diba na, bakit ganito lang kami? Bakit hindi kami mayaman? Bakit hindi namin afford bumili ng ganito? Bakit ako pinanganak na ganito? Bakit pwede naman ako ipanganak sa mayamang pamilya? Diba? Yun itself. No, yung question mo sa life na meron tayo, without you knowing, may pain ka eh. Na dahil may pain ka, may anger ka, doon babalik ulit yung nare-remind sa atin ni Lord today na we are bitter. Na hindi natin nakikita na palagi natin sinatan na hindi namin afford na iPhone 16, pwede naman ako ipanganak na afford ko yon. Diba? Na without you knowing na thank you Lord kasi nabuhay ako. Na kaya ko ring bumili nun on my own, kaya ko ring bumili nun ng kasama ko si Kristo. Amen? Diba na when we choose forgiveness, it frees you more than the other person. Mas pinapalaya tayo kaysa dun sa nakasala sa atin. When we forgive, di ba? Ito naman, let's turn the tables around. Ikaw yung may kasalanan. Nasaktan mo yung taong yon. Sobrang laki ng kasalanan mo sa kanya, kaya okay lang kahit i-bash niya ako. Sige, i-post niya ako, okay lang tatanggapin ko kasi nasaktan ko siya. Pero kapag forgive ka ng taong yon, di ba sobrang guilt yung mafe-feel natin? Kasi bakit ang daling-dali sa kanya magpatawad? Sobrang guilt kasi alam mo sa sarili mo na nasaktan mo siya.
'Di ba? And forgiveness is freeing you more than the other person. Kasi ikaw okay na eh. Si Lord na, nilift up mo na lahat kay Lord. Pero bago mo siya i-forgive, wag naman yung agad-agad, be. 'Di ba? Nasaan na yung acknowledge? Nasaan na yung step 1 in God's way? 'Di ba? Na parang acknowledge muna natin na nasaktan tayo. 'Di ba? Acknowledge muna natin na na-offend tayo. 'Di ba? Especially example, kahapon lang. Lalakad lang naman ako. Sinabihan ako, Erica, ang taba mo na. Ay, ginanon niya ako. Tapos, syempre, medyo nagmamatter yon sa akin kasi inaalagaan ko na yung sarili ko ngayon. Siguro kung hindi, okay lang. Diba? Nung ginanon ako, tapos, ito yung example ng sinagot ko siya agad. Grabe ka naman. Ginanon ko siya. Di, umalis na ako. Diba? Parang, is the reaction, no? Na siguro meron na akong Kristo eh, kaya hindi ako nag-offend pabalik. Pero kung wala si Christ sa akin, ikaw nga. Di ba? Baka may sinabi na ako hindi mabuti. Di ba? Pero siguro kasi nandun si God. No, kinento ko to kay ate, sabi ni ate, ang babaw pa nung reply mo. Doon ko na-acknowledge while making the word. Sabi ko, oo, kasi may Kristo na ako. Pero yung dating Erica, ikaw nga, kala mo naman. Ayaw ko ng dugdungan. Di ba? No, parang, when we have God, si God na rin yung nagko-control sa mindset natin and yung immediate reaction natin. Babalikan ko, paano ba natin nadideal yung the way we respond when we acknowledge Him during the times na aware tayo sa emotions natin. Amen? So dito, choose forgiveness because forgiveness frees you more than the other person. Pang-apat, God's way of dealing anger and pain, replace hurt with healing actions. No? Oo, when we acknowledge pa nasaktan ako, pero anong gagawin mo? Hanggang buhay ka na ba dyan nasasaktan? Papalunod ba tayo dyan? Hindi yun yung gusto ni Lord sa atin. Diba? Hindi yun yung gusto ni Lord sa atin. Kasi again, masisira yung sarili natin, yung relationship natin, and how we present ourselves to others. No? So, instead of revenge, we always choose grace. Instead of silence, we always choose communication. And instead of bitterness, we choose worship. Amen? Diba? Instead of bitterness, we choose worship. Kaya minsan, or hindi minsan, madalas, pag may nakikitang, diba? Pag may nakikitang umiiyak during worship, diba? Kahit saan, hindi lang sa Emerge, kung saang umattend tayo ng church, kapag that person is praying, una agad natin maiisip, may pinagdadaanan siya. Di ba? Yan agad yung una na naiisip. Ano ko yung pinagdadaanan niya? Di ba? Kasi bakit yun yung una mo naiisip? Kasi pag iniyak mo na lahat kay Lord during prayer, that is when the time you are surrendering everything to God. Amen? Di ba? Pero, di ba, yun yung yung mga hindi unspoken na mga nangyayari dito sa Christian world. Di ba? Dito sa mundo natin. Oo, may sarili tayong mundo. Bakit? Di ba? Parang may sarili tayong mundo kasi meron tayong Kristo, sila wala. And pwede pa nating i-expand yung mundo natin. Papasukin natin sila sa mundo natin. Amen? And panglima, let God transform your heart. Diba? Let God transform your heart. So, from wounds to wisdom. Ang daming sugat, diba? Yung emoji, diba? Nakakwento ko na nag-share ako. Naiinis ako sa heart emoji na yung may band-aid. Naiinis ako sa ganun. No, feeling nito. Di ba meron yun sa phone? Dapat pala sinama ko yun sa PowerPoint ko. Sa tignan niyo yung heart emoji niyo sa phone. Meron doon mga iba't ibang color. Tapos meron doon yung na-pierce siya ng arrow. Meron pang heart doon na may band-aid. Di ba may heart na may band-aid? No. So ina-acknowledge mong broken yung heart mo. Di ba? Thank you. Tapos, diba, friend, pinadalhan kita ng pagkain ha. Tapos nireplyan niya ako, thank you. Tapos yung heart niya may band-aid. Sinaktan ba kita? Parang, kahit simpleng ganong bagay, no, we acknowledge. No? We start doing small things in God's way. Kasi kung yung small things na yun, hindi mo pa sinimulan in God's way, paano pa yung bigger things? How do you acknowledge bigger things when in small things, hindi mo siya na-acknowledge? Diba? So always start smaller. Kahit kay Lord.
Thank you, Lord. Ayan, di ba? Ayan, yung mga sinearch niya sa Google, yung mga heart ng may band-aid. Ayoko, yan yung pinaka-ayoko. Ayoko kasi talaga. Yun na, ayoko ng dugtungan. Kasi, let God transform your heart from Ezekiel chapter 36 verse 26. I will give you a new heart. Diba? Kasi hindi na broken eh. Pag na-broken tayo, may pain, hindi niya na, bibigyan tayo ng bago. Nire-renew ni Lord yung puso natin. Diba? Nire-renew ni Lord. Kasi, I will give you a new heart because God doesn't just remove pain. Hindi niya lang nire-remove yung pain, nire-renew tayo ni Lord. From anger, nagiging peace. Peace that surpasses all understanding. From brokenness to purpose. Diba? From brokenness to purpose. From pain to purpose. Ang target ko lang 11:30. Wait lang, patapos na ako. Okay? From pain to purpose. Our pain is not wasted. Diba? So, ibig ba sabihin, Ate Erika, kapag nasaktan ka, mali yun? No. Normal, masaktan, tao lang tayo. Pero paano natin i-acknowledge yung pain natin? Yun yung pinaka-nagmamatter. Pain to purpose. Pain to testimony. Kasi yung pain na to, it can make us stronger. What doesn't kill you make... Hindi, joke lang. Sino kumanta? Hindi alam. Kelly Clarkson. Okay. Alam nyo, class. Alam nyo, brothers and sisters, kapag nagtuturo ako, tas biglang nakakita ako sa students ko nang gumaganon. Pag gumaganon na sila, kumakanta ako bigla. Gaganon sila. Kaya laging gusto ko yung nakikinig sa akin eh. Diba? So, dito, your pain is not wasted. It can make us stronger. Diba? Okay. It can help us understand others. Kapag nasaktan tayo laging, ito naman, di ba? Ito yung mga pet peeve na, okay lang yan, friend, nasaktan ka, ako nga. Di ba? Nakakainis yung ako nga. Pero bakit nasasabi yun ng mga tao na ako nga, ganito eh? Kasi they've been into that pain. Di ba? Pero nakakainis din yung mga ganong tao. Di ba? Na parang, ako nga, ikaw na. Pero babalik tayo doon na, nagkaroon kasi ng purpose yung pain sa buhay natin. Every time nag-heal yung heart natin, we are not like before. Every time nag-heal tayo, laging bagong ito. Bagong version. Diba? Laging bagong version. Our pain is not wasted. It can become our testimony. Especially kapag we forgive. Yan yung pinakamasayang testimony, yung forgiveness. Diba? When we forgive, ito yung nakakakilig na testimony kay Lord. Na we are able to forgive. Diba? And God can turn your deepest pain into your greatest ministry. Amen? Grabe si Lord na parang hindi natin alam kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin. We may be funny and laughing stock outside, but they didn't know kung paano nakakakilig na magkaroon ng Kristo sa puso natin, sa buhay natin. Na hindi na tayo gagamit ng bandage, heart emoji. Diba? So dito tayo. You only have 2 choices. Dalawa lang. Palaging dalawa lang yan, wala yan sa PowerPoint. Okay? Palaging dalawa lang yan. Una, hold on to pain and anger, pero natrap tayo doon. Or pangalawa, surrender it to God and be free. Ba? Dalawa lang yan. When we have anger and pain, dalawa lang. Mas pipiliin mong i-process siya forever, pero natatrap ka dun sa emotions mo. On how you perceive things, kung paano mo tinitignan yung mga bagay, hindi mo alam, galing na yun sa galit. Sa innermost ng puso mo. Sa aorta. Joke lang. Hinanap pala sa heart. Joke lang. And, yung pangalawa, when you chose to forgive or surrender it to God, di ba, you can be free. You can be free. So, you don't conquer pain and anger by fighting harder. Okay? You don't conquer pain and anger by fighting harder. You conquer them by surrendering them to God. Ito medyo masyadong personal to sa akin.
tong slide na to. Kasi parang growing up, yung shinare ko kanina na example, actually I'm speaking on my behalf. No, na grade school hanggang junior high school, lagi akong galit na bakit hindi namin afford to, bakit nasa public school lang ako, bakit ako lang yung mag-isang nasa public school, lahat ng mga kalaro ko, kapitbahay ko, nasa private school, na parang laging, yung hindi ko siya matanggap, na dahil hindi ko siya matanggap, naging fuel ko yung anger, yung pain. Kailangan kong galingan, kailangan kong maging class president, kailangan kong maging part ng student government, kailangan mataas yung grades ko. Ano yung rooted nun? Galit, insecurity, pain, na hindi ko matanggap na ito lang kami. Diba? Dahil ganun yung inspiration ko, oo, na-achieve ko. Pero may peace ba sa puso ko? Wala. Wala siyang peace. I'm speaking on this is my testimony, na wala siyang peace na naging inspiration ko yung pain at anger ko. Na when God gives me opportunity, sabi ko, go! Di ba parang sinabi ng mga kapatid ko, nag-offer sa akin na, dito ka mag-senior high, go! Hindi ako nag-decide, walang pagdedesisyon. Nung nagkaroon ng katiting na liwanag, pumayag agad ako. Kasi yun yung pain at anger na accumulated niya nung bata pa ako. Pero without me knowing, na dito ko pala makikilala si Kristo. Diba? Na instead, no, you conquer them by surrendering them to God. Na mas masayang mag-aral ng mabuti, ibigay yung best mo ng Kristiyano ka na. Diba na, simula senior high hanggang sa present day, nakilala niyo yung Erica, na parang inspiration ko to achieve success is I am with God. Diba? Amen? So yung how you live, makikita rin yan kung paano mo i-present yung sarili mo eh. Diba na, bakit siya bungis-ngis? Diba? Kasi I don't have any problems. Marami pa rin akong utang. Pero hindi ko siya pinoproblema kasi alam ko God will provide. Amen? God will provide. No? We can conquer everything when we surrender everything to God. Amen? Amen. So, do not let your pain define you. Oo, kasi ganito lang kami eh. Do not let your pain define you. Litin ko, do not your pain define you. Let God transform it. Diba? And seek God in your every step. Okay? Seek God in every step. May papagalitan ako mamaya. Okay? Don't let your pain define you. Let God transform it. Seek God in your every step, and your wounds will become your worship. Diba? Nagiging testimony natin siya. Your wounds will become your worship, and your anger can become your strength when you surrender it to God. Dudugtungan ha, your anger can become your strength. Hindi lang doon. When you surrender it to God. Kasi yung testimony ko, my anger became my strength. Pero lagyan natin palagi ng apelido, when we surrender it to God. Our anger can become a strength when we surrender it to God. Amen? So, our wounds can always be an opportunity to become worship. Amen? Amen. So, may tanong ako dito, pabaon na tanong. What's one pain you need to pray about today? Diba? Parang, let's just think about this question and ponder it when we sleep, before we sleep. No? What's one pain you need to pray about today? Amen? So, let us lift up everything to God. Let us pray. Okay? Lord, thank you, Lord Jesus. Lord, thank you, Lord Jesus, for today, Lord Jesus. Thank you, Lord. Alam mo po yung sakit at galit na dinadala ng bawat isa, Lord. Thank you, Lord Jesus, na minsan hindi namin alam kung paano papakawalan yung pain at anger na to. Pero ngayon, sinusuko na po namin lahat sa iyo, Lord Jesus. Yung pain, yung anger, yung hurt, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, na pinapalitan mo ito ng peace, ng forgiveness, at ng healing, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord Jesus. Tinutulungan mo kami kung paano magpatawad kahit mahirap. Maraming salamat, Lord. Binabago mo yung puso namin
para maging katulad mo, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord Jesus. We always remember, Lord Jesus, the growth of everyone, Lord Jesus, with your love, with your knowledge, with your wisdom, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord. We remember, Lord, our family and friends, Lord Jesus, that they may be facing, Lord, their personal pain, anger, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, na ikaw, Lord, yung nagbibigay sa kanila, Lord Jesus, ng liwanag, ng salita, ng encounter with you, Lord Jesus, that they will learn the peace, the testimony, the peace, Lord Jesus, the forgiveness, Lord Jesus. They will learn about it, Lord Jesus, and thank you, Lord. We lift up everything, Lord, to you, na because of this forgiveness, Lord, it will reconcile, Lord Jesus, what has been broken relationship, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord. We lift up everything to you, personal, friends, school, work, Lord Jesus, sa community kung saan mo kami itinatanim, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We also remember, Lord Jesus, our church, Lord Jesus, that we are growing to one another, that we are sharing the testimonies that we have with you, Lord Jesus. And also our country, Lord, maraming salamat, Lord, dahil alam namin, Lord Jesus, na ikaw, Lord Jesus, ang nag-iisang Kristo ng aming bansa, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa opportunities, Lord Jesus. We remember, Lord, the wars that has been happening around the world, Lord Jesus, that forgiveness will reign, Lord Jesus, that peace will reign, Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord Jesus. We worship you. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.